Ang tusong babae, para patunayan na siya ang may-ari ng paggawaan ng alak na ito, ay nagawa pang sa harap ng tunay na may-ari. Basagin ang mamahaling alak, isang bote pagkatapos ng isa pa. Ngunit hindi pa siya nasiyahan dito. Nag-alok pa siya ng 1,000 kada bote na masisira. At hinikayat ang mga kaibigan niya na magsimula na. Mas maraming sirain, mas mabilis. Mas malaki rin ang kikitain. Anong ginagawa niyo? Tumigil kayo. Lahat tumigil. Sirain niyo ng todo. Hayaan silang sirain. Kung gaano sila kasaya ngayon sa pagsira, ganon din sila kalungkot mamaya sa pag-iyak. Ang babae ay ang tagapangulo ng Shengshi Group. Palagi siyang abala sa negosyo. Buti na lang at may isang mabait na asawa sa tabi niya, na laging nandyan para sa kanya ng walang reklamo. Sino ang mag-aakala na ang lalaking nakaluhod sa lupa para itali ang sapatos ng asawa, na puno ng lambing ang mga mata, ay hindi pa man lang tinanggal ang kanyang apron? Personal na sinamahan ang babae papunta sa trabaho. Pagkatapos ay kinuha ang ari-arian ng asawa para gawing jigset sa ibang babae. Sa araw na iyon, kinuha ng babae ang susi ng wine cellar. Inutusan ang tagapamahala na linisin. Ngunit kinuha ng lalaki ang susi. Mas mabuti na ako na lang ang mag-aasikaso. Napakasarap pakinggan ng babae. At umalis na siya para magtrabaho gaya ng dati. Pero nang umalis na ang babae, biglang nawala ang peking ngiti sa mukha ng lalaki. Hinila niya agad ang suot niyang apron. At tinawag ang babaeng may motibo para magkasama sa alak. Pagkatapos ay binigyan niya ito ng bag na nagkakahalaga ng 2 milyon. Nasa loob ay ang pinakabagong limited edition na Hermes bag. Kapag nakatanggap ang babae ng impormasyon tungkol sa gastos, pakiramdam niya ay may utang pa rin siya sa lalaki. Ginoong Wei, kakagastos lang ulit ni Sen ng 2 milyong piso mo. Abala ako sa trabaho nitong mga nakaraang araw. Wala akong oras para samahan siya. Kaya ang gumastos ng pera para sa kanya ay nararapat lang. Ang tusong babae ay naging mas mapangahas nang makita ito. Gusto niyang magdaos ng birthday party sa winery. Agad na tinanggihan ng lalaki dahil alam niyang ang winery ay hangganan ng babae. Ngunit sa harap ng matamis na panlilin lang ng babaeng tuso, sa huli, napilitan pa rin ang lalaki na pumayag. Sino ang mag-aakala na sa araw ng kaarawan, pumunta ang babae sa winery para kumuha ng alak. Napansin niya na ang paggawaan ng alak ay puno ng mga pink na lobo at mga banner ng kaarawan na nakasabit sa paligid. Masayang-masaya ang babae at inakala niya na kusang loob na nagpresenta ang lalaki na ayusin ang paggawaan ng alak para lang bigyan siya ng isang sorpresa. Habang naghahanda ang babae na kumuha ng alak, dumating ang tusong babae kasama ang kanyang mga kaibigan at biglang nagpakita sa paggawaan ng alak. Weiran, Xiao Shanshan, anong ginagawa niyo rito? Magkaklase pala kayo sa kolehiyo. Noong nasa kolehiyo, ang babae ang laging nangunguna. Siya ang sikat na sosyalera na hinahangaan ng lahat. Samantalang ang babaeng may plano ay isang hindi napapansin na tagasunod. Ngayon, sa wakas mayroon na ang kasintahan ng chairman. Paano siya magiging masaya na laging natatalo? Ang mga kaibigan sa paligid ay sumasabay. Baka narinig nila na magdadaos sila ng birthday party dito. Sadyang pumunta para makisabay sa mga litrato at i-post sa social media. Nagpapanggap na sosyal, lalong pinagtatawanan ang mga babae. Ano ang silbi ng pagiging magaling sa pag-aaral?